Kumain ng masusustansyang pagkain, sapat na ehersisyo'y siguraduhin, sigarilyo ay iwasan, linisin ang kapaligiran. At kung may nararamdaman, sintomas na di maintindihan, night sweats, cough, lagnat at pangangayayan, baka TB ang salari, huwag nang patagalin, magpakonsulta ka na. Konsulta tayo bago lumalala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Konsulta tayo bago lumalala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka lang. Para healthy lungs, pa-check ka lungs. Konsultayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pilipinas, pa-check ka lang! Kamusta, ate at kuya? Maluwag ba ang paghinga? Inhale, exhale. Kamusta, tatay at nanay? Hingal-hingal ka ba? O tay, okay ka lang po? Kumain ng masusustansyang pagkain, sapat na ehersisyo'y siguraduhin, sigarilyo ay iwasan, linisin ang kapaligiran. At kung may nararamdaman, sintomas na di maintindihan, night sweats, cough, lagnat at pangangayayan, baka TB ang salari, huwag nang patagalin, magpakonsulta ka na. Konsulta tayo bago lumalala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Konsulta tayo bago lumalala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero, doon tayo sa trusted healthcare provider. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka lang. Para healthy lungs, pa-check ka lungs. Konsultayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Ang buwan ng Setyembre ay tinaguri ang Blood Diseases Month dito sa ating bansa. Mithiin ito na palawakin ang ating kamalayan patungkol sa mga blood diseases disorders. Isang malusog at ligtas na umaga po sa inyong lahat. Ito po ang pang-8 episode ng Ilocos Center for Health Development Town Hall Meetings. Tayo po ay nakastream live sa official DOH Ilocos CHD Facebook page. Ito po ang DOH Ilocos Region. Bago natin simulan ang ating usapang kalusugan patungkol sa blood cancers at childhood cancers, tayo po muna ay manalangin. Our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community
despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of today, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Sa ating bansa, ang leukemia ang pinaka-common na klase ng blood cancer at naobserbahang pinakamadalas sa childhood cancer. Bagamat tayo ay may National Integrated Cancer Control Act at mga programang sumusuporta sa paggamot ng cancer, nananatili ang mga hamon, lalong-lalo na sa pangkalahatang rate ng kaligtasan ng ating mga kabataan sa sakit na ito. Ating panoorin at pakinggan ang ating bisitang medical expert ngayong umaga at alamin kung ano ang mga blood cancers at childhood cancer. Sigit sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang mga sakit na ito. A member of the Pangasinan Medical Society, Philippine Society of Medical Specialists, and a diplomate of the Philippine Pediatric Society and Philippine Society of Pediatric Hematology. Region 1 Medical Center Medical Specialist 2, good morning po. Dr. Ruth Ann A. Tugawin Montano. Doc, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Ruth Montano, isang pediatric hematologist oncologist o doktor sa mga batang may sakit sa dugo, cancer at mga bukol. So, ang Setyembre ay ang buwan para sa Childhood Cancer Awareness Month. Alinsunod sa ngayong buwan ay sa tema ngayong buwan ay magbibigay ako ng maikling impormasyon tungkol sa cancer sa mga bata. Ang mga sumusunod ay aking tatalakayin ngayong umaga. Ano ang kailangan nating malaman? Mayroong 300,000 bata ang may cancer sa buong mundo. 3,500 dito ang kaso sa Pilipinas kada taon. At ang nakakalungkot, 2 sa 3 batang may cancer ay nadadiagnose na malubha na. Madaming uri ng cancer sa mga bata. Una dito ay ang leukemia or ang cancer of the blood. Ito po ang pinaka-common. Ang mga iba ay mga bukol, ang Wilms tumor or cancer sa kidney, neuroblastoma or cancer sa adrenal, retinoblastoma o cancer sa mata. Itong 3 klase ng cancer na to ay madalas nakikita sa mga edad 1 pababa. Ang lymphoma naman ay nakikita madalas sa mga teenager o ito ang cancer sa mga kulani. Ang ibang klase pa ng cancer ay osteosarcoma o cancer sa buto, brain tumor or cancer sa utak, rhabdomyosarcoma o cancer sa muscles, at gonadal and germ cell tumor na kadalasan ay nakakapang mga bukol sa may itlog sa mga lalaki at sa may bukol sa may pelvic area sa mga babae. So ang top 3 cancer sa Pilipinas sa mga bata ay number 1 ang leukemia o cancer sa dugo, pangalawa dito ay ang brain cancer or cancer sa utak at pangatlo ang lymphoma. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng cancer sa mga bata?
Madalas ay hindi tukoy ang sanhi nito at nagde-develop na lang. So 95% po, hindi po alam kung bakit nangyayari ang cancer. So ang mga triggers, most common childhood cancers, ay unknown and nakakalungkot man, yung mga preventable measures po ay limitado lang. Isa sa mga uri ng cancer at ang pinakakaraniwang cancer na makikita sa mga bata ay ang blood cancer. May mga iba't ibang klase ng cancer sa dugo. May dalawang pinaka-common. Ang una ay ang acute lymphoblastic leukemia. Pangalawa ay ang acute myelogenous leukemia. Ano ba ang nangyayari pag may blood cancer ang isang bata? Sa leukemia, nagkakaroon ng abnormal na pagdami ng white blood cells, bilang na mas madami sa pulang dugo na pwedeng dahilan ng pamumutla, pagbaba ng resistensya, at ito kung minsan ay sanhi ng madaling kapitan ng impeksyon ng mga bata. Ang mga kadalasang simptomas ay mga bukol na hindi nawawala, abnormal na pagdurugo, pag-ika-ika ng mga bata, paglabo ng paningin, hindi maipaliwanag na pamumutla, pananakit ng katawan, pabalik-balik na lagnat, o walang kadahilanang pagbaba ng timbang. May iba din na nakararanas ng sakit ng ulo at paulit-ulit na pagsusuka. So paano natin madadiagnose ang leukemia? May mga test po na ginagawa tulad ng simpleng CBC or test sa dugo, bone marrow test o ang pagkuha ng bone marrow o yung bulalo sa pamamagitan ng pagtusok sa may buto sa tagiliran. Para makita din ang pagkalat ng sakit ito sa utak, ang lumbar puncture or ang pagkuha ng tubig sa may utak sa pamamagitan ng pagtusok sa likod ay isang procedure na ginagawa. Other advanced tests na gaya ng molecular testing ay pwede pong i-request din. Ano-ano ang mga paraan ng paggagamot sa cancer na ito? Nangunguna dyan ang chemotherapy or ang paggamit ng mga gamot na dumadaan sa ugat para puksain ang mga cancer cells. Ang bone marrow transplant ay isang pamamaraan ng pinapalitan ang may sira na bone marrow stem cell ng isang tao. Pwede din gumamit ng targeted therapy kung saan ang gamot o iba pang mga sangkap na humahadlang sa paglaki at pagkalat ng cancer sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga partikular na molekula na kasangkot sa paglaki at pag-unlad ng tumor. Nariyan din ang radiation therapy. Gumagamit dito ng ionizing radiation upang patayin ang mga selula ng cancer at paliitin ang mga tumor. Para sa iba't ibang uri ng cancer pa, lalo na yung mga bukol sa kidney, sa mata, sa buto, sa utak, sa muscles, at sa may gonads, narito ang mga warning signs: pamumutla o pagdurugo, mga bukol na hindi nawawala, especially po kapag ito ay hindi masakit pag kinakapa. May hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Para sa mga retinoblastoma, may pagbabago sa kulay ng mata. Sa mga renal tumors naman at neuroblastoma, kadalasan po ay nakakapa ng bukol sa tiyan. Sa brain tumor, paulit-ulit na pananakit ng ulo at pagsusuka. Para sa osteosarcoma at rhabdomyosarcoma, pagkakaroon ng bukol na hindi nawawala at lumalaki. Ano ang mga common na paggagamot sa mga klase ng bukol na ito? Again, meron po tayong chemotherapy dyan, mga gamot na dumadaan sa ugat para pupuksain ang mga cancer cells. Radiation therapy, para sa mga bukol, surgery. At meron din po tayong targeted therapy. So paano ba natin nadadiagnose din ang mga bukol na ito? Pwede tayong magpakonsulta sa surgery para maisagawa ang biopsy, para malaman kung ano ang klaseng tumor ang meron ang isang bata. Meron din tayong mga CT scan or MRI para malaman po yung eksaktong lokasyon ng bukol.
at ibang mga laboratory test para po sa mga tumor markers. Paano natin maiiwasan ang cancer? Lagi pong magpa-check up, regular na pag-check up sa mga malapit na doktor. Pagkain po ng masustansyang pagkain at araw-araw na pag-ehersisyo. Mayroon tayong tatlong mahalagang sangkap sa maagang pag-diagnose ng cancer. Una ay ang kaalaman sa simptomas. Pangalawa, maagang pagpapakonsulta. At pangatlo, agarang gamutan. Dumako naman po tayo sa facts and myths regarding sa childhood cancer. Kung ano ba ang totoo sa alamat sa ating mga alam tungkol sa pagkakaroon ng cancer. Una dyan, ang cancer daw ay nakakahawa. And parang ito isang ubo or sipon. Yan po ay isang myth or alamat. Ang totoo po, ang cancer ay hindi nakakahawa. Bagaman ang mga bata ay nagsusuot ng mask para po hindi sila mahawaan ng ubo sipon pag dumadalo sila or pag nakakasalamuha ng mga ibang tao. Dahil sa chemotherapy, ang kanilang resistensya po ay mababa. Ang isa pang pong alamat, ang cancer daw ay namamana. Meron tayong 95% na at least 95% ng cancer sa bata ay nangyayari nang hindi alam po ang dahilan. At madalas po sinisisi ng mga magulang ang kanilang mga sarili kung bakit nagka-cancer ang kanilang mga anak. Ang katotohanan po, wala pong pagkukulang ang mga magulang kung bakit nagkaroon ng cancer ang kanilang mga anak. Isa pang alamat tungkol sa cancer, ang childhood cancer ay isang parang sintensya or taning sa buhay. Pag nagkaroon ng cancer ang isang bata. Ito po ay alamat dahil almost 80% po, lalo na sa leukemia, ay nagagamot. Sa tulong po ng ating chemotherapy at iba pang uri ng gamot na pwedeng ibagay sa mga batang ito. So ang mga batang cancer po ay nawawalan po ng ganang mabuhay. Yan po ay isang alamat. Bagkus, ang mga cancer patients ay pwede pong magpatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng kanilang gamutan. So parang isa rin din silang mga ordinaryong bata na magkakaroon din ng normal na buhay after ng gamutan nila. Ang isa pang alamat at panglima, lahat daw ng tumor ay cancerous, hindi po. May mga tumor po or mga bukol na benign or hindi po malignant or hindi masamang bukol. Itong mga bukol na ito, pwede pong tanggalin, i-monitor, at after po ng surgery or after po ng pagtanggal ng bukol, hindi po ito nagkakaroon ng malignant after or malignant transformation after. Kailangan lang po nating magpakonsulta agad at mag-monitor. So hindi po lahat ng uri ng klase ng bukol ay cancerous. So dyan na po nagtatapos ang aking lecture. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po, Doc. So that's our lecture para po sa ating childhood cancers and blood cancer. Meron po tayo, Doc, mga katanungan mula po sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook page. I-go ko na po ang mga tanong, Doc. Simulan natin kay Sir Anton Rivera. Gaano po kahalaga ang maagang pagpapatingin at diagnosis para sa paggaling? So basically po, nandun po iyon sa ating components or mahalagang sangkap sa maagang pag-diagnose. Number 2 and number 3. So kadalasan po or mostly kasi ang mga cancer, pag maaga po,
na na-diagnose, mas mataas po ang chances na ito ay magamot. So unfortunately, base po dun sa statistics, 2 sa 3 bata po dahil po na late po magpa-check up or na late na diagnose, once po na pumunta po sa amin or magpakonsulta sa amin ay nasa late stage na. Ayun, para po sa ating pangalawang katanungan, mula kay Ma'am Christine Cachero. Sapat na po ba, Doc, ang CBC para kumpirmahin kung may blood cancer ang isang bata? Okay, ma'am. So, andyan po sa ating lecture kanina, isang preliminary examination lang po ang CBC para po malaman kung mayroon tayong blood cancer, bone marrow biopsy pa din po ang gagawin. Ayun. Mula naman po kay Ma'am Jane Ordonio. Doc, safe po ba sa pasyenteng may leukemia ang magpa-blood transfusion? Magandang tanong po yan. Actually po, ang leukemia, pag nagki-chemotherapy, hindi lang po ang mga cancer cells ang namamatay, pati po yung mga normal cells natin, gaya ng pulang dugo, platelet. Kung mapapansin niyo po, naglalagas din yung buhok. So kapag nagki-chemotherapy po, hindi lang po yung cancer cells ang namamatay, pati yung mga pulang dugo. So kailangan po nating magsalin ng pula, magsalin po ng platelet. So safe naman po yan kasi may mga test naman po na ginagawa bago po magsalin para po maiwasan po ang reaction pag nagsasalin tayo. Okay, thank you. Mula naman kay Sir Jong Jernen, ano po ang maipapayo ninyo sa mga magulang para masuportahan ang mga bata na may cancer? Dahil nga po ang gamutan ng isang batang may cancer ay nagtatagal 3 to 5 years. Opo, ang mga magulang po talaga nagkakaroon din sila ng burnout kung minsan. Madami pong ahensya ang government para po tulungan sila. Nandyan po ang palliative support. Composed po yan ng doctor, social service, mga espesyalista po na magbibigay suporta sa mga magulang para po maalagaan nila yung kanilang mga anak as well as yung kanilang mga sarili. Ayun, mula naman po kay Ma'am Michelle Arsigono. Ano po ang mga pangunahing sanhi o risk factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang mga bata? Okay, bagamat ang cancer sa mga bata ay nangyayari dahil hindi natin ma-explain spontaneously o kumbaga nangyayari na lang. May mga risk factors po yan tulad ng radiation, yung mga kinakain din, kung parating kumakain ng processed foods, mga chemicals, exposure sa pesticides, yun po yung mga risk factors. Though hindi talaga sila nagpo-point out na sila ang nagkukos ng cancer. Ayun, mula naman kay Ma'am Michelle pa rin po, meron po bang dapat iwasan sa pagbubuntis para hindi makakuha ng cancer ang mga bata? Okay. Para sa mga nagbubuntis po, mahalaga po ang regular prenatal check-up at pag-intake po ng vitamins para maging malusog ang mga nanay at maiwasan pong magkasakit habang nagbubuntis sila. Doc, ito isa pa po mula kay Francis De Soto. Marami pong nagsasabi na ang palliative service sa cancer ay binibigay sa mga malapit na pong mamatay. Totoo po ba ito, Doc? Napakagandang katanungan yan. Actually po, ang palliative, umpisa pa lang po sa diagnosis, pinirefer na po namin lahat sa palliative care. Hindi lang po ang mga parang dying na patient ang rini-refer doon. Lahat po ng cancer upon diagnosis ay naka-refer na po dapat yan sa palliative. Ano po ang ginagawa sa palliative service or palliative care? Ang palliative care po ay kinukompose po ng grupo ng mga espesyalista, mga doktor, para po gabayan ang pasyente at ang magulang para sa kanilang gamutan. So may mga conference yan, may mga meeting para pag-usapan po kung ano po yung
nangyayari na doon sa pasyente at i-update po ang mga magulang. Not only po doon sa problem na kalusugan, pati po sa financial, meron din pong social service dyan nakasama dapat. At sa nutrition po, may nutritionist din po nakasama sa palliative care. Yan, maraming salamat, Doc. Mula naman po kay Ma'am Krisha Munar. Doc, may bakuna po ba laban sa blood cancer para sa mga bata? Unfortunately po, ma'am, sa ngayon po ay wala. Pero sa ibang uri po ng cancer tulad ng HPV, tulad ng hepatoblastoma, meron po tayong bakuna para maiwasan dyan. Pero ang blood cancer po, unfortunately, sa ngayon po ay wala. Doc, follow up lang po ako doon. Kapag po may cancer na or say for example, ongoing ang treatment niya, pwede po, safe po ba magpabakuna ang isang bata? Ina-advise po namin, ma'am, na after 6 months of treatment po ibibigay ang mga bakuna dahil some of them are live vaccines. Kung mababa po ang resistensya ng bata, pwede pong magkaroon ng problem. So ina-advise po talaga namin after treatment, 6 months after na. Yun, so 6 months after, so it's still safe na magpabakuna ang mga batang may cancer. Yes po, after Ayan. treatment. Okay. Mula naman po kay Sir Honorario Rivera, saan po pwedeng pumunta kung gustong magpa-screen for leukemia? Libre po ba ito? Yung screening for leukemia actually for now, for patients, pwede pong magpa-check up sila sa kanilang mga pediatrician. So parang yun po yung basic na screening. Simple CBC, physical exam. Kung meron pong makitaan ang pediatrician po na abnormalidad sa CBC at saka exam, physical exam, pwede po nila i-refer po sa amin sa may cancer center, sa may Binloc po, sa Region 1. Yan, thank you, Doc. Mula naman kay Ma'am Lamia Campos, mataas po ba ang survival rate ng mga batang nagkakaroon ng cancer? Isa po dyan ang leukemia. Yes po, tumaas na, ma'am, kumpara doon sa mga nakaraang taon. For now po, mga 70 to 80% po ay nagagamot. Tulong po ang chemotherapy. Mula naman kay Ma'am Sharon Maala, ang bone marrow suppression po ba ay pwedeng mag-lead sa leukemia? Ang bone marrow suppression po ay isang kondisyon sa bone marrow kung saan hindi po nakaka-produce ng normal na cells. So parang ito din po ang magli-lead po sa leukemia. Kung halimbawa, nagkakaroon po ng pagbaba sa pag-produce ng pulang dugo, ng platelet, at pag-produce ng mas madaming WBC or yung puting dugo, doon po nagkakaroon ng leukemia. Doc, last question po. Base po sa datos natin, ilang taon po yung pinakabata na nagkaroon po ng cancer? Noong pong na ako ay nagtitraining, nagkaroon po kami ng baby or paglabas pa lang po, meron na siyang bukol. So yun po ay tinatawag namin congenital. So sa leukemia naman po, meron kaming na-handle 1 to 2 month old po, ganun kabata, may cancer na or blood cancer. So pabata po ng pabata. Most probably kasi early po ang detection. Oh. Dahil sa mga advanced technology na po ng pagdidetect nito, mas maaga po. So mas younger na ang mga na-detect na may cancer. Thank you, Doc. Mula po kay Ma'am Meryl de la Vega, paano po malalaman kung blood cancer na po ang mga natatamong pasa ng isang bata? Mahalaga po magpa-check up po sa inyong pediatrician para po ma-requestan kayo ng blood test. Mula sa blood test na po ito, i-interpret po sa inyo ng inyong pediatrician. At kung sakaling may abnormalidad dito, kayo po ay i-refer po sa amin. Ayan, okay, Doc. Maraming salamat po sa inyong pagsagot at pagbigay sa amin ng linaw. Hingi po kami ng inyong mensahe para po sa ating komunidad na nanonood ngayon at interesadong malaman patungkol sa mga sakit ng blood cancer at childhood cancer. Para po sa mga nakasubaybay, ang blood cancer po ay nagagamot. So wag po tayong matakot.
magpa-check up po ng maaga. At kapag ang anak nyo po ay na-diagnose ng blood cancer, agaran po na pagpapagamot ang makakatulong sa ating mga anak. So ito po, laging tandaan, may 3 mahalagang sangkap na sa maagang pagdiagnose ng cancer, kaalaman sa simptomas, maagang pagpapakonsulta at agarang gamutan. Maraming salamat po, Doc. At this point, we'd like to present our Certificate of Appreciation for Dr. Ruth. Republic of the Philippines, Department of Health, Ilocos Center for Health Development. Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Ruth Ann T. Montano for sharing her knowledge and expertise as a resource speaker during the Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting, given this day of 26th of September in the year of our Lord 2025. Signed, Paula Paz MC Dionco, Director 4 of the CHD. Doc, maraming salamat po. Hanggang sa muli po dito po sa ating town hall meeting. Sa ating pagpapaigting sa kaalaman at kamalayan sa mga sakit na cancer, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, magtulungan tayo to raise awareness on in these diseases. Let us encourage early diagnosis and treatment at suportahan natin ang ating mga pasyente, pamilya at mga caregivers ng ating pasyente. Patuloy na tumutok sa programang ito dahil ang tamang kaalaman sa maayos na kalusugan ay siyang gabay sa mas maayos na lunas sa anumang sakit. Muli po, magandang umaga at manatili po tayong ligtas. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede naman maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, running na side to side. Mag-exercise